Kumusta? Naalala mo pa ba ang iyong pagkabata? Noong mga panahong wala pa ang gadget at internet. Ako, naaalala ko pa ang mga panahon na yun. Kung saan ang tanging libangan ko lang ay maglaro sa labas. Ikaw Taya, habulin mo ako. At pagkatapos maglaro, hihingi ng barya kay Lolo. Mano po. Ikaw pala ako. Pwede mo pa kayong ng 5 piso na lang? Ito ako. Salamat, Lalay. At syempre, sino ba naman ang hindi naniniwala noon na kapag nakain mo ang kahit anong buto ng prutas ay tutubo ito sa tiyan mo at magiging puno? O di kaya naman kapag ikaw ay naglaro sa labas, nadapa at nasugatan ka, meron daw tren na lalabas sa sugat mo. At nung nagdalaga na, palaging sinasabihan na magsikap mag-aral kahit mahirap dahil Kung walang tiyaga, walang nilaga. at ngayon habang lumalaki tayo, unti-unting nakakaugalian ng bahala na si Batman. Sa pag-aaral, sa trabaho, parang bahagi na lang ng pagiging Pilipino ang patuloy na pagsugal sa hindi siguradong bukas. Iilan lang ito sa mga kulturang Pilipino na nakagawian ko at sigurado akong naranasan rin ninyo. Pero paano kung nawala ang lahat ng ito? Paano kung isang araw, nagsing na lang tayo at wala nang pagkataong Pilipino? Mga batang hindi na marunong gumalang sa mga nakakatanda. Wala nang bayanihan, wala nang malasakit. Pilipinas na hindi nakilala sa pagiging masiyahin, hindi nakilala sa pagiging hospitable. Pardon me, madam, but do you happen to know any comfort room around here? Malay ko, di ko alam yan. Kung ako ini-English ka ha. Lipunang walang pakialam, walang respeto, walang pagkataong Pilipino. Sino na tayo? Ang ating pagkatao ay nabuo mula sa kasaysayan, mula sa ating mga ninuno, sa impluwensya ng kolonyalismo. Sa haba ba naman ng panahon na sinakop tayo ng mga Espanyol sa loob ng 333 taon, talagang imposibleng hindi natin mamana sa kanila ang ilan rito. Ngunit ang ating pagkatao rin ay nabuo mula sa ating sariling pagpili kung sino tayo bilang Pilipino. Makikita natin sa bawat muka, bawat henerasyon at bawat anyo ang kwento ng pagiging Pilipino. Iba-iba man tayo, iisa pa rin ang ating puso. Mula sa bayanihan noong unang panahon, pagmamano, pati na rin ang po at opo. Mula sa pagturing ng ating mga bisita na parang pamilya, pati na rin ang mga salawikain at paniniwala. Maging ang pagiging masiyahin natin hanggang sa katatagan sa kapila ng pagsubok at unos, ito ang humubog sa ating pagkatao. Pero saan nga ba talaga nagmula ang mga katangiang Pilipino? Likas ba to sa ating mga Pilipino? O pinipili lang natin maging ganito? Ang totoo, kung mawawala ang pagkataong Pilipino, ang bansa natin ay mawawala ng puso. Hindi na tayo magiging buo. Hahayaan mo lang bang mabura ang lahat ng ito? Hindi lang likas ang pagiging Pilipino. Pinipili ito. Nasa atin ang sagot. Ikaw, anong pipiliin mo?